Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITSPI. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw, lain-lain nga tinog, magkadurog-dilain na panlantaw, iba't ibang balita, isang bansa. lain-laing balita sa usa ka nasod, lain-lain nga hambal, isa ka pungsod, magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan. 7 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na magandang hapon na Central Mindanao. Welcome aboard sa Arangkada Balita. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-17 sa buwan ng Hunyo 2026 at ika-2 sa buwan ng Muharram 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license BCTR Sir PB Jowaril at sa aming news head Ms. Noronisa Mamital Kusin at sa aming mga media technician kay Sir Arturo Dumara na Sir Pelahio Dudong Humawan. Ako po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras sa radyo natin, Caroline Abbas. 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al-Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin Iali at ng Green Pharmacy para sa mapreskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. At hatid din sa inyo ni Municipal Councilor Chodoro Ted Moingueta. At also atid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment, Armoli Barm, at ni MP Attorney Omar Yasser Sema. Siyam na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At para sa ating pangunang balita, na mahagi ng tulong si Member of Parliament Froilina Tenorio Mendoza kasama si Municipal Councilor Chodoro Ted Moingueta para sa mga bawat or bakwit na nananatili sa Sitio Bual, Barangay Badak, Dato Udin Sinsuat noong araw ng Martes. Mabilis na kumilos ang mga lokal na opisyal upang mabigyan may bigay ang agarang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindola. Nabigyan ng kilong bigas ang mga benepisyaryo mula sa nasabing barangay. Ang nasabing pamamahagi ay bahagi ng pagsisikap na maibsan ang hirap at mabigyan ng pangunahing pangangailangan ang mga residente nga nawala ng tirahan o lubos na naapektuhan ng kalamidad. Nagpapasalamat naman ang mga residente sa agarang pagdinig at pagtugon ng mga kinaukulan sa kanilang pangangailangan habang sila ay pansamantalang lumikas. Patuloy naman ang monitoring at paghatid ng tulong sa iba pang lugar na naapektuhan ng nasabing kalamidad. 10 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Pinisita ni Member of Parliament Abdul Basit Arbinito ang komunidad ng Barangay Sapo Masla Malapatan, Sarangani noong nakaraang Sabado.
upang personal na masuri ang kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan ng naganapan na lindol. Bago ang nasabing pagbisita, nakipagpulong si MP Benito kina Tommy Ginawa, Deputy Minister ng Ministry of Labor and Employment, Ormole at Corais Langkap, Deputy Director para sa other outside Bangsamoro communities. Kasama sina Engineer Nuruddin El Zakaria at ang kanyang kupunan and inspeksyon ni na MP Benito ang mga nasirang bahay at kinausap ang mga mamayan. Sa gitna ng isinasagawang pagtataya, niyanig muli ng malakas na aftershock ang lugar na nagpatunay ng patuloy na takot at trauma na nararanasan ng mga residente. Ayon pa kay MP Benito, nakakadurog ng puso ang nakikita niyang kalagayan sa lugar. Binibigyan din niya ang pangangailangan ng agarang aksyon at tulong, lalo na't nananatiling balisa ang mga pamilya at nangangailangan hindi lamang ng ayuda kundi pati na rin ng katiyakan at suporta. Dagdag pa nito, layunin din ang pagbisita na alamin ang posibleng tulong para sa muling pagtatayo at rehabilitasyon ng komunidad. Nagpasalamat din ang opisyal kina Deputy Minister Nawa, Deputy Director Langkap at Engineer Zakaria para sa kanilang kooperasyon at tulong na isinagawang assessment. 13 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Tumanggap ng tulong pangkabuhayan ng 20 ex-combatant mula sa Moro Islamic Liberation Front sa pamamagitan ng programang self-employment through acquired Kariton o Set Akart ng Ministry of Labor and Employment or Molibarm. Noong araw ng Lunes sa Moli Sulu Field Office, Tavisi Street, Hulu. Ang Set Akart ay bahagi ng Bangsamoro Integrated Livelihood Program ng Moli na layuning itaas ang antasan ng pamumuhay ng mga mahihirapan na sektor sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sariling hanap buhay. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng livelihood card na kompleto sa gamit, kabilang ang gasoline burner upang makapagsimula sila ng kanilang maliliit na negosyo at magkaroon ng matatag na kita. Ang mga napiling benepisyaryo ay tinukoy ng Moli Sulu Field Office sa pamumuno ni Jemima Olaji sa pakikipagtulungan kay MNLF Chairman Muhammad Jan Usman. Ayon sa ahinsya, ang tulong na ito ay sa pamumuno ni Minister Muslimin Gisema ay naglalayong palakasin ang kabuhayan at ekonomiya ng mga nasabing ex-combatant bilang bahagi ng pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa Sulu at sa buong rehiyon ng Bangsamoro. 15 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi!
Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water.
Baik, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi aku sawalay na nakinog ko ada ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko di ako pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakyogo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin na katawang ko. Namba patalunong ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitiatan na mapakay at daun kasaki sa bawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mabangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, maton sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Ang ikanudon sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Itama po ang inyong mga orasan ng oras sa buong kapuluan na 24 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon sa pagpapatuloy ng ating mga balita. Pinalawak na ng NAURAS Manpower Services Incorporated ang kanilang operasyon sa rehiyon matapos makakuha ng opisyal na akreditasyon mula sa Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM. Tinanggap ng nasabing Overseas Recruitment Agency ang kanilang sertipiko ng akreditasyon mula sa Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Kahapon, ikalabing-6 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan na ginanap sa Bangsamoro Government Center dito sa lungsod ng Cotabato. Ang nasabing akreditasyon ay nagbibigay karapatan sa ahensya na magsagawa ng mga aktibidad sa aktibidad sa pangangalap at pagkuha ng mga manggagawa sa rehiyon na alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon sa paggawa. Ang proseso ay pinangangasiwaan ng Recruitment and Accreditation Division ng BEPW sa ilalim ng Bangsamoro Autonomy Act No. 9 o ang Recruitment Agency Regulation Act of 2020.
kinakailangan kumuha ng akreditasyon ang mga recruitment agencies mula sa MOLE at i-renew ito bawat 3 taon upang masiguro ang patuloy na pagsunod sa mga pamantayan ng paggawa sa rehiyon. 26 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Nagsagawa ng policy dialogue ang Philippine Center for Islam and Democratic o Democracy or PCID at Bangsamoro Transition Authority or BTA kahapon 16 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan na ginanap sa Cotabato City upang talakayin ang legal, geopolitical at security frameworks kaugnay ng West Philippine Sea at United Nations Convention on the Law of the Sea. Pinangunahan ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio T. Carpio, isang kilalang eksperto sa usaping WPS, ang presentasyon kung saan ipinaliwanag niya ang legal at historical claims ng Pilipinas, partikular sa Bajo de Masinloc at Kalayaan Island Group. Binibigyang diin ang kahalagahan ng Treaty of Paris at ang 1734 Morello Velarde Map bilang ebidensya ng karapatan ng bansa. Dinaluhan ng mga mambabatas sa opisyalang BARM at mga kinatawan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ang nasabing pagpupulong, layunin nitong palawakin ang kaalaman sa maritime issue, palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng BARM at National Security Agencies at bumuo ng mga estratehiya para sa proteksyon ng maritime interest at soberanya ng bansa. Dalawamput-walong minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Sa pagpapatuloy na bisita eskwela programa personal na bumisita si Sultan Kudarat Mayor Dato Shumi Mastura sa Dato Manguda Mangilay Elementary School, kung saan mahagi siya ng mga electric fan at school supplies para sa kapakipakinabang ng mga mag-aaral at guro. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ng alkalde na gagawa ang lokal na pamahalaan ng paraan upang mabigyan ng kaukulang tulong at suporta ang mga volunteers at teachers ng paaralan bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng edukasyon sa mga bata sa komunidad. Ayon pa kay Mayor Mastura, layunin ng bisita eskwela program na matugunan ang ilan sa mga pangangailangan ng mga pampublikong paaralan at matiyak na may mas maayos na kapaligiran sa pag-aaral ang mga estudyante habang patuloy na sinusuportahan ang mga guro na nagsisilbi sa kanilang komunidad. Dalawamput-siyam na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon para sa iba pa nating mga balita. Umabot na sa mahigit 700 vendors, drivers at mangingisda sa Sultan Kudarat ang tumanggap ng emergency response bucket na naglalaman ng mga grocery items bilang agarang ayuda sa gitna ng nararanasang krisis. Pinangunahan ni Sultan Kudarat Mayor Dato Shumi Mastura ang pamamahagi ng nasabing tulong bilang tugon sa pangailangan ng mga pamilyang higit na naapektuhan ng kasalukuyan na sitwasyon. Layunin na programa na makapagbigay ng agarang suporta sa mga sektor na nawalan o nabawasan ng pinagkakakitaan. Ang ipinamahaging emergency response
ay naglalaman ng iba't ibang pangunahing pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan upang makatulong sa mga benepisyaryo habang bumabangon mula sa epekto ng krisis. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ito ng patuloy na paghahanda o paghahatid ng determinadong serbisyo para sa mamamayan upang matiyak ang mabilis na pagtugon at pag-aalay sa mga residenteng nangangailangan ng tulong sa panahon ng kalamidad at iba pang emergency. Tatlumpot isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon sa isinagawang Joint Oversight Committee meeting ng Committee on Basic Higher and Technical Education or CBHTE at Committee on Finance, Budget and Management. Pinangunahan ni na MP Tumanda Antok at MP Attorney Ketem Kadatuan Jr. Isinagawa ng mga membro ng committee ang masusing pagsusuri sa mga usapin na kaugnay ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education or MBHTE. Nagpahayag ng pagkabahala si MP Joel Fikar Ali Solabayam dahil sa patuloy na kakulangan ng tugon ng ministeryo sa mga isyong naunang inihain sa parlamento sa kabila ng ilang isinasagawang oversight meetings. Hinggil dito, binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng napapanahon at makabuluhang kasagutan sa mga tanong, obserbasyon at alalahanin ng mga membro ng parlamento. Bagamat kinilala ni MP Bayam na bagong itinalaga lamang noong nakaraang linggo si concurrent Deputy Minister ng MBST na si Attorney Bantuan sa Lukman. Hiniling pa rin niya sa mga nakakataas na opisyal at resource persons ng ministry na magbigay ng malinaw, komprehensibo at sapat na paliwanag. Iginiit ni MP Bayam na mahalaga ang transparency, pananagutan at mabilis na pagtugon upang marisolba ang mga natitirang isyu at upang may sagawa ng parliament ng maayos ang kanilang tungkulin sa pagbabantay at pagsusuri. 33 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, opisyal ay tinalagaan ng United Bangsamoro Justice Party or UBGP si Engineer Muhajirin T. Ali bilang bagong acting Secretary General ng partido noong ika-16 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan. Sa isang opisyal na pahayag, ipinaabot ng UBGP ang kanilang pagbati kay Ali at binibigyang diin na ang pagkakatalaga sa kanya ay sumasalamin sa tiwala ng partido sa kanyang pamumuno, dedikasyon at tapat na paglilingkod sa mamamayan Bangsamoro. Bilang acting Secretary General, pamumunuan ni Ali ang pagpapalakas ng mga programang pang-organisasyon ng partido, panloob na koordinasyon at estratehikong direksyon. Habang ipinagpapatuloy ng UBGP ang hadikain na isulong ang hustisya, pagkakaisa at makabuluhang pamamahala sa rehiyon. Nagpahayag din ng panalangin na ang pamunuan ng partido na pagkalooban na si Ali ng karunungan, lakas at gabay mula sa poong may kapal sa pagganap sa kanyang bagong tungkulin para sa ikakaunlad ng partido at sa buong Bangsamoro. 35 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan!
Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat.
Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kaya ko gede sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan, Bapa? Kaadin nga katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang, eye care clinic. Matunong kayo ito ba, Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun ka sa kikabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mabangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, maton sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito.
bisitahin ang official website ng moniportal.h. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 46 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, 1,000 indigent senior citizen na beneficiaries ng social pension or SOCPEN sa bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur ang target na ma-validate at may rehistro sa sinasagawang FELSAI or National ID Validation and Registration ng MSSD. Mula June 15 hanggang 19 taong kasalukuyan sa training center ng Pagalungan. Sa kasalukuyan, 528 beneficiaries mula sa 12 barangay ng Pagalungan ang na-validate at nairehistro bilang bahagi ng pagpapalakas ng tamang pagkakakilanlan at integridad ng datos ng programa. Sa isinagawang validation, masusing sinuri ang mga pangunahing detalye tulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan at tirahan na batay sa national ID ng bawat beneficiary. Ang mga natukoy na pagkakaiba sa record ay agad na naitala para sa kaukulang pagwawasto at endorsement habang pinagtitibay rin ng aktibidad ang kahalagahan ng national ID sa verifikasyon ng mga beneficiaryo upang mapanatili ang data integrity at matiyak ang maayos na paghatid ng serbisyong panlipunan para sa mga nakakatanda. Apat na 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, nakabuuang 25 pamilyang naapektuhan ng sunog sa barangay Rogero sa bayan ng Bubong sa Lanao del Sur ang tumanggap ng food and non-food relief assistance noong June 15 taong kasalukuyan, kabilang sa pinamahaging tulong ang family food packs na naglalaman ng 25 kilong bigas, dilatang pagkain at kape. Gayon din ang sleeping kits, cooking set or cleaning kits, water kits at mga trapal. 49 na minuto may kalipas ang alas 4 ng hapon sa pagpapatuloy na bisita eskwelang programa. Personal na binisita sa iba pa nating mga balita, umabot na sa 1.29 bilyon ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Maasim, Sarangani noong ika-8 sa buwan ng Hunyo. Ayon pa sa Office of Civil Defense or CD. Sinabi ni OCD Information Officer Diego Mariano na nasa 774 na infrastruktura ang naitalangan na pinsala ng malakas na lindol, samantala tinatayang nasa 29.8 milyon naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Davao del Norte at Davao del Sur. Nananatili sa 68 o 68 ang bilang ng mga nasawi na sumasailalim pa sa verifikasyon, habang nasa 33 o 33 ang nawawala at 1,339 o 1,339 ang sugatan.
Ayon sa OCD, umabot na sa 339,254 pamilya o katumbas ng 1.4 milyong individual ang naapektuhan ng lindol. Sa bilang na ito, 4,464 pamilya o 19,791 katao ang pansamantalang nanunuluyan sa 45 evacuation centers. Naitala rin ang 60,281 bahay na napinsala at 13,652 na tuluyang nasira. Samantala, patuloy ang humanitarian assistance and disaster response operations ng Philippine Army sa mga apektadong lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Ayon pa kay Philippine Army spokesperson Colonel Lloyd D. Maada, nasa 600 pamilya sa Sitio Linao, Barangay Tinuto, Maasim, Sarangani ang nabigyan ng mahigit 190 galon ng malinis na tubig mula sa mobile water purification station ng Army. Naghatid rin ng mga sundalo at rescuers ng mga relief goods sa mga pamilyang lumika sa barangay Butulan, Husiabad, Santos, Davao Occidental. Mula June 11 hanggang 15 nakapaghatid ang mga operasyon ng humigit kumulang 4,925 food packs, 800 pakete ng bigas, 3,400 na bote ng tubig, 400 kahon na relief goods, 100 lalagyan ng 20 litro ng inuming tubig at 40 kahon ng 6 na litrong bottled water sa mga apektadong komunidad. Patuloy anya ang pakikipag-ugnay ng Philippine Army sa mga ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghatid ng tulong sa mga naapektuhang lindol. Limamput at 3 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, pinabulaanan ni Commission on Election COMELEC Chairman George Erwin Garcia nitong Martes ang mga aligasyon na tumanggap siya ng 10 milyon mula sa umano'y mga dating bodyguard at bagman ni ex-congressman Saldico. Sa isang press conference na pinangunahan ni dating Representative Mike Defensor, sinabi ng mga nagpapakilalang bagman na naghatid sila ng milyon-milyong halaga mula sa flood control project kay Garcia. Giit ni Garcia, lahat ng mga akusasyon laban sa kanya ay kasinungalingan at wala rin anyang kinalaman sa pagbaha. Kinukwestiyon din ni Garcia ang pagkakaibang testimonya ng mga bagman. Unaan niya ay sinabi nilang 4 na malita ang inihatid sa kanya sa harapan ng Midas Hotel. Ngunit ngayon ay sinasabing maliit na bag na lamang ito. Ayon kay Garcia, hindi natugma ang kanilang mga pahayag. Si Defensor ay inakusahan ng panunuhol sa mga bagman ng 5 milyon upang tumistigo laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Limamput 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, formal nang nahalala si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President nitong araw ng Miyerkules na nagtapos sa 2 linggong sigalota sa liderato ng Senado laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa isinagawang special session, si Senador Juan Miguel Zubiri ang nagmungkahi kay Gatchalian para sa pinakamataas na posisyon sa Senado. Para sa ating panghuling balita, sa ating balitang na international, ligtas na nakabalik sa Pilipinas ang 165 overseas Filipino workers mula sa Kuwait.
Matapos dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong araw ng Martes bilang bahagi ng patuloy na repatriation effort ng pamahalaan sa gitna ng tensyon sa gitna ng silangan. Dumating ang mga OFW dakong alas 11 ng umaga matapos bumiyahe mula sa Kuwait patungong Riyadh, Saudi Arabia bago lumipad pabalik ng Maynila sa ilalim ng koordinadong operasyon ng gobyerno. Isinagawa ang repatriasyon sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbigay diin sa pangangalaga at kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa na apektado ng kaguluhan sa rehiyon. Ayon sa datos sa pamahalaan, halos 1,000 OFWs at kanilang mga pamilya na ang napauwi mula Pebrero. Sa kabilang ito, 6,060 ang naihatid sa bansa sa pamamagitan ng mga flight na pinunduhan ng Overseas Worker Welfare Administration Emergency Repatriation Fund. Kabilang sa mga ahensyang tumutulong sa operasyon ang Department of Foreign Affairs o DFE, Department of Migrant Workers o mga embahada ng Pilipinas, Migrant Workers Offices at iba pang partners agency. Muling tiniyak ni OWA Administrator Attorney Patricia Voni kaunaan na ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Limamputpitong minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at yan na po ang kabuuan ng ating arangkada balita. At ang ating arangkada balita ay hatid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM at also hatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. Hatid din sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Sema. At dato din sinsuat ang Municipal Councilor Teodoro Ted Moingueta at ng Glang Eye Care Clinic located at Sinsuat Avenue, Cotabato City at ng Bagwalaingin Clinic located at Kimpo Subdivision or Kimpo Street, Bagwa 2, Cotabato City at hatid din sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM at ng Searchwat Service Center located at Don Roman Velo Street, Cotabato City at also hatid din sa inyo ng Almia Computer Shop located at Sinsuat Avenue, Cotabato City at ng KCC Mall of Cotabato. 59 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at bago ho tayo magpaalam, hello po sa ating mga viewers sa Ate Lotso Ainaom, kay Analisa Abbas at kay Noraida Udasa na dyan sa mga Lugay-Lugay area. 59 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng isang oras. Hanggang sa muli sa ganito ring oras sa timpila na 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Magandang hapon Central Mindanao sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP License, BCTR Sir PB Jawaril at sa aming news head Miss Noronisa Mamital Kusin. At sa aming mga media technician na Sir Arturo Dumaran at Sir Pelahio Dudong Humawan. Ako po ang inyong nakasama. Radyo Natin Caroline Abbas. Manatiling nakatutok sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan